Hi, ako si Michael. Samahan niyo ako sa aking travel journey, kung saan ating tuklasin ang mga kahangahangang destinasyon at kultura. Excited na akong ibahagi ang mga kwento at karanasan. Tara, simulan na natin ang adventure. Kararating ko lang ng madaling araw sa Nice Terminal 1. Kaya naman, dito na tayo nagpaumaga para maging practical tayo. Makikita natin dito ang I Love Nice sign at ang tram terminal station na kung saan dito tayo sasakay papunta ng Grand Arena ng libre. At pagbaba mo sa Grand Arena Station ay dito naman tayo makakabili ng ticket papunta naman ng Jean Médecin. Pagkababa ko sa Jean Médecin tram station, nilakad ko ito papunta sa hotel na aking naibook. Madaraanan natin ang Galerie Lafayette, makikita sa bandang unahan ang Place Massena na isa sa mga pinaka-iconic na plaza sa Nice na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Itinatag ito noong ika-19 na siglo at pinangalanan kay André Massena, isang kilalang general noong mga digmaang Napoleonic. Ang plaza ay nakaranas ng iba't ibang pagbabago mula sa isang masiglang pamilihan hanggang sa isang grandeng publikong espasyo. Kabilang sa mga kapansin-pansing tampok, ang kahangahangang neoclassical na arkitektura, ang tanyag na itim at puting checkerboard na sahig, at ang mga fountain na nagdaragdag sa kanyang alindog. Sa paglipas ng mga taon, ang Place Massena ay nagsilbing puok para sa iba't ibang mga kaganapan at pista. Kaya't ito ay naging sentro ng pagtitipon para sa mga lokal at turista. Ang makulay na atmosfera at makasaysayang kahalagahan nito ay ginagawang isang dapat bisitahin na puok sa Nice. Kung bago pa kayo sa aking channel, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta. Sa wakas, narating ko rin ang Villa Saint-Exupéry Hostel. Dali-dali kong iiwan ang bag ko sa hotel kahit hindi pa ako nag-check-in. Heto na nga, nagsimula na akong masyal. At dahil malapit lang ako sa Place Massena, sa hotel na tinutuluyan ko ay inuna ko na ito. Ang estatwa ni Apollo sa Place Massena ay isang mahalagang simbolo ng plaza. Sa paglipas ng mga taon, si Apollo ay naging sentro ng atensyon para sa mga bisita at lokal na sumasalamin sa kulturang pamana ng Nice. Ang flower market sa Nice ay matatagpuan sa Cours Azalea. Ito ay ginaganap araw-araw maliban sa Lunes at nagtatampok ng iba't ibang sariwang bulaklak, halaman at lokal na produkto. Kilala ang pamilya sa mga magagandang bulaklak nito, kabilang ang lavender, rosas at may gumamela pa nga na karaniwang makikita sa Pilipinas. Dumako naman tayo sa Old Town Nice o Vieux Nice. Ito ay isang kaakit-akit na lugar na kilala sa makikitid at paikot-ikot na mga kalye at masiglang kapaligiran. Dito matatagpuan ang makukulay na mga gusali na may mga bintanang may shutters, masiglang pamilihan at iba't ibang tindahan, cafe at restaurant. Ang Katedral Saint-Rey-Parat ay isang kahangahangang barok na katedral na matatagpuan sa gitna ng Old Town Nice. Itinayo ito noong ika-17 siglo at nakalaan para sa patron saint ng lungsod na si Saint-Rey-Parat. Ang loob nito ay may magagandang fresko, masalimuot na altar at isang kapansin-pansing kisame na gawa sa kahoy. Ang kampanaryo ng katedral ay nag-aalok ng magandang tanawing lugar na nakapaligid dito. Ito ang may mahalagang kasaysayan at arkitektural na palatandaan na talagang sulit bisitahin kapag nag-explore ka sa Nice. Manghang-mangha ako sa lugar ay di ko namamalayan na malayo na pala ang aking nararating. Sa aking paglalakad ay natatanaw ko na ang Port de Nice.
Ang Port Denis ay isang kaakit-akit na daungan na matatagpuan malapit sa Old Town na kung saan kilala sa mga nakamamahang tanawin ng Mediterranean at may makukulay na bangka. Ito ay nagsisilbing sentro para sa mga parehong commercial at leisure activities. Kabila ang mga serbisyo ng ferry patungo sa mga kalapit na isla at coastal towns. Ang lugar ay pinalilibutan ng mga kaakit-akit na cafe at restaurant. Ginawang magandang lugar ito para mag-relax at enjoy ang masiglang kapaligiran. Ang mga nakapaligid na burol ay nag-aalok din ng mga magagandang tanawin ng daungan at ng lungsod. Ito ay isang magandang lugar para maglakad-lakad upang lasapin ang tanawin. Ang Port Denis ay ang pangunahing daungan ng Nice, France, na kilala sa mga kahangahangang tanawin at masiglang kapaligiran. Makikita rin dito ang maraming bangka at yate, pati na rin ang mga ferry patungo sa makalapit na destinasyon tulad ng Corsica. Ang Promenade des Anglais ay isang tanyag na boulevard sa tabing dagat sa Nice, France. Maaaring upo ang mga bisita sa magagandang mahahabang asul na upuan o mag-relax sa ilalim ng pergola habang tinatamasa ang simoy ng dagat. Umaabot ito sa kahabaan ng Mediterranean Sea na kung saan nag-aalok ng kahangahangang tanawin, mga palm tree at masiglang kapaligiran. Madalas, naglalakad, nagbibisikleta o nagpapahinga ang mga tao sa pangpang ng Peebles Beach. Ang promenade ay pinalilibutan ng mga cafe, restaurant at hotel, kaya't ito ay isang popular na destination para sa parehong turista at mga lokal. Ito ay isang perpektong lugar upang masilayan ang tanawin ng baybayin at maranasan ang masiglang kultura ng Nice. Ang lugar na ito ay perpekto para sa mga mahiling mag-jogging at maaari mong dalhin ang iyong mga alagang hayop habang naglalakad. Sa oras ng tanghalian, maraming bisita ang kumakain sa mga restaurant sa tabi ng dalampasigan. Makikita mo rin ang mga tanyag na hotel tulad ng Hotel de la Mediterranee at Hotel Negresco sa lugar. Bukod dito, mayroong hop-on na istasyon ng bus kung nais mong tuklasin pa ang tabi ng dagat. Ang Promenade des Anglais ay umaabot ng 7 kilometro na ginagawang isang perpektong lugar upang masilayan ang tanawin at makapag-ehersisyo. Pumunta tayo sa Villefranche-sur-Mer, isang magandang bayan sa tabing dagat na kilala sa kanyang kahangahangang daungan at masiglang lumang bayan. Mayroon itong makukulay na mga gusali, makikitin na kalye at magagandang beach na ginagawang perpektong destinasyon para sa isang nakaka-relax na pagbisita. Ang Gare de Niceville ay ang pangunahing istasyon ng tren sa Nice. Ito ay nagsisilbing pangunahing hub ng transportasyon para sa parehong lokal at international na paglalakbay na nag-uugnay sa Nice sa iba't ibang mga lungsod sa France ay ang mga kalapit na bansa. Dito ako sumakay ng tren patungong Marseille. Ang Avenue Jean Médecin ay ang pinakapuso ng Nice na nag-uugnay sa Place Masséna at Gare de Niceville. Dati isang tahimik na kalsada, ngayon ay pinalibutan na ito ng mga tindahan, cafe at makasaysayang mga gusali na pinagsasama-sama ang kagandahan ng nakaraan at modernong enerhiya. Balikan natin ang flower market na kung saan matatagpuan ang kilalang kainan ng She Teresa. Dito nagbebenta sila ng soka na gawa sa harina ng garbanzos. Ang texture nito ay malutong sa labas at malambot sa loob na parang manipis na pancake o flatbread. Ang lasa nito ay banayad ngunit kasiyasiya, may bahagyang tinusta mula sa harina ng garbanzos at karaniwang tinimplahan ng paminta na nagpapalakas sa malasang flavor nito. Huwag niyong kalimutan na tikman ito kung kayo ay madadako dito. Bago matapos ang araw, kumain ako ng ice cream dito sa Nice. Tinikman ko ang ice cream na pinipilahan ng karamihan. Kaya naman nagdesisyon din akong makipila. Kinagabihan ay kumain ako dito sa Villa d'Este. At dito ko na rin tatapusin ang araw ng aking pamamasyal. Hanggang sa muli nating pagkikita, samahan niyo ako sa aking journey. Paalam!